Ano nga ba ang computer hardware? Ang hardware, ito yung isang pisikal na nilalaman ng isang computer. At ang ilan sa mga bahagi nito ay ang input devices. Ang input devices naman, ito ay tumatanggap ng signal galing sa labas ng computer patungo sa loob nito. Ang ilan sa mga bahagi, ang example nito ay ang keyboard. Ang keyboard ay may dalawang klase, ang QWERTY at ang ergonomic. Ang ergonomic, ito ay isang klase ng keyboard na kung saan ang pagiging komportable ng mga user ang pinakahalaga nito. Kung makikita natin sa litrato, ang keyboard ay nakaseparate sa dalawang parte. Ang mga letra nito ay meron sa kaliwa at meron sa kanan. Ang ergonomic keyboard din kasi ay naiiwasan ang mga user na kung saan nagkakaroon ng numbness o kaya ang pagkangalay nito at naiiwasan rin ang pagka-stress ng bawat daliri. Samantalang, ang QWERTY keyboard naman, ito ay isang klase ng keyboard na kung saan pangkaraniwang ginagamit ng mga users. Dumako naman po tayo ngayon sa mouse. Ang mouse ay isang bahagi ng input devices na kung saan nagfa-facilitate o may pointer view ito sa screen ng bawat computer. Ang mouse, ito ay isang portion o highlight portion ng screen na kung saan nagse-select ng bawat item sa ating menu. May isang klase nito, ito ay kung saan ang trackball. Ang trackball na kung makikita nyo sa inyong screen ay meron itong isang bilugang parte sa gitna nito na kung saan ito ay nagmo-move lang, taas, baba o karaniwang ginagamit ng mga gamer. May mga ilang halimbawa pa ng mga input devices. Ito ay ang mga barcode readers, image scanner, voice recognition device, video capture, at ang magnetic ink character recognition. Output devices, kung saan naglalabas ng signal o information galing sa computer. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang monitor. Ang monitor ay may dalawang klase. Ang CRT na kadalasan na ginagamit o dating ginagamit na kung mapapansin nyo ay may malaking bako dito sa loob na isang TV. At ang LCD monitor naman na kung mapapansin nyo ay isang manipis na parihabang sukat nito. Ang CRT ay mas malakas kumonsumo ng kuryente kesa sa LCD. Maliban sa monitor, may mga halimbawa pa ang output devices katulad ng printer, headset, earphone, speaker, at projector. Storage. Ito ay isang device na ginagamit para makapag-deposit at makapag-retrieve ng computer data. May mga ilang halimbawa ito. Ito ang magnetic tape, magnetic disk, floppy disk, hard disk, zip drive, optical disk, CD-ROM, CD-RW or rewritable, DVD-R at DVD-RW. At ang pinakaginagamit ng mga estudyante ngayon ay ang flash drives. May mga ilang dapat alalahanin sa pagkuha o pag-purchase ng bawat isang hardware. Una-una sa lahat ang equipment power, ang kanyang speed o ang kanyang bilis, memory size kung gaano siya kalaki, at kung gaano niya mapapanatili ang mga storage devices such as hard disk na kung saan naka-install siya sa loob ng computer. Liban pa rito ang expansion slots, the number and type of external ports, the monitor type and their resolution, kasi hindi tayo pwedeng bumili ng isang hardware na hindi tumpak sa isang monitor type o ang kanyang resolution. Ergonomics. Katulad na napaliwanag kanina, ang ergonomics ay isang komportabilidad ng bawat isang user. Liban sa compatibility, meron ding hardware footprints na kung saan pinapaliwanag dito na ang bawat isang hardware ay kailangan sapat lang sa laki ng lalagyan. Ang pinakahuling dapat alalahanin ng mga bumibili ng hardware, ang reliability of the vendor, the warranty policy, support given after the warranty expires, dahil mahalaga sa bawat hardware na binibili natin na kung hanggang kailan ang serbisyo maibibigay ng kumpanya, lalo na kung ito ay masisira o may problema. Ito na nga. Kasi, Henry, business student ako eh. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun pa kami particular subject. Ano bang connected sa business? Di ba, Kosh? Ano nga ba ang kinalaman ng computer hardware sa business? Alamin natin.